Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nanonood online, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa inyo. Pero bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa Panginoong Diyos sa privilege na naman na binigay sa akin para magbahagi ng salita ng Panginoon. Gusto rin pong, bago ang lahat, ipag-pray ninyo ako, let the Holy Spirit works in us, sa akin at sa inyo, na sana makarelate ang bawat isa sa atin sa kanyang mensahe ngayong umaga. So, pag-pray nyo ako, bigyan ako ng Panginoon ng kalakasan at saka empowerment. So let's pray. Ama namin na sa langit, dakila ka, sinasamba ka namin sa oras na ito. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin at pakalinisin ang lahat ng aming nagawang hindi kalugod-lugod sa iyong mga mata. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan mo na naman kami ng bagong buhay sa araw na ito. Bagong kalakasan at bagong pag-asa. Salamat sa pagdako mo sa amin ngayong umaga dito sa bahay-sambahan upang sambahin ka at purihin ang iyong dakilang pangalan. Dalangin ko, O Diyos, na mangusap ka sa bawat isa sa amin, na sa aming pagkikinig ng iyong banal na salita ay maunawaan namin at tulungan mo rin kami na isabuhay. Ganon din, let the Holy Spirit empower me as I share your word to your people. This I pray in Christ. Amen. Balikan natin ang mga nakaraan na mensahe ng ating mga preachers. Nung una, ang theme na message ni Pastor Noong ay Love of God. At ang pangalawa kay Kuya Ramon, yung love displayed. At sa ating ngayong umaga, love at work. And our text, gusto ko pong basahin ko sa inyo ngayong umaga. Our text for today, makikita po natin sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Pwedeng 8 lang, pwede rin hanggang 12, pero hanggang 8 lang. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Meron din isang kasama niya dito na nilagay natin, Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, na-notice nyo ba kung ito ay sa scenario doon sa department store? Na-notice nyo ba habang papunta ka na sa counter na nakikipila ka, biglang may sumingit sa iyong harapan. So ano yung reaksyon mo? Minsan, mapapalaki na lang yung mata mo. Psst, ma'am, may pila po tayo. Sasabihin ng gano'n. O kaya, sino dito yung mga driver? Ang mga driver, habang nagdadrive, gusto niyang mag-parking sa may nakita siyang spot. O doon ako mag-parking. Biglang may nauna na naman sa kanya. O kaya, yung isang scenario, yung driver habang nagdadrive sa gitna ng lansangan, traffic sa unahan, bigla lang siyang sinisingitan, singit. So kuminsan doon na kakaroon ng mga road rage ba? So, naalala ko minsan ang sabi ng professor namin, I don't like this kind of attitude of our drivers, sabi niya. They are always taking advantage. Singit lang daw, singit. Makita ko talaga yung mukha niya parang galit. So,
kung minsan nawawala yung pagka maka-Diyos natin, kung gano'n, di po ba? So, we laugh about it. Kung titignan natin, pag-isipan natin, parang matatawa ka na lang. Pero it reveals something important. Love is easy to think about, but sometimes it's hard to practice. Especially in every situation. So we say, we believe in God. Minahal ako ng Panginoon. But the real question is that love working in us when life becomes inconvenient? Is that love working in us when life becomes inconvenient? Today we will talk about a love that goes beyond our words and feelings. A love that shows up in traffic, in lines, in our homes, in our relationship, even sa workplace natin. And this message entitled, God's Love Transforming Us Today, God's Love Experience and Live Out Now. Many people think love is only a feeling, but the love shows that God's love is a transforming force. When God's love is at work in our lives, it changes us how we think, how we speak, and how we treat others. God's love is not only meant for church on Sunday. Ito ay pag-ibig na dapat gumagana araw-araw sa buhay natin bilang followers of Christ. Base sa ating scripture, it reveals three important truths about God's love. Number one, God's love begins with Him. Nagmumula sa Diyos ang tunay na pag-ibig. First John chapter 4 verse 8, ulitin ko po sa binasa ko kanina, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God. And God knows and knows God. Sabi ko lang. Verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Hindi sa atin nagmumula actually ang pag-ibig. Sa Diyos ito nagmumula. And before we love Him, He loved us first. At ipinakita niya ito ang pagmamahal niya sa atin nung isakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para bayaran ang ating mga kasalanan. So doon namatay siya sa cross at muling nabuhay. Para lamang ibalik niya uli yung relasyon natin sa Panginoon. So, yung unconditional na pag-ibig ng Panginoon ay walang pasubaling pag-ibig. Pinapakita ang talatang ito na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Binibigyan din ito na ang sakripisyo ni Kristo ay ginawa para sa lahat, anuman ang kanilang mga kasalanan o pagkukulang. Ito ay isang mahalagang tema sa Kristyanismo na nagpapakita ng kaligtasan na inaalok sa bawat isa sa atin. At dahil ang Diyos ang nagmahal sa atin ng walang kondisyon, tinatawag din tayo na mga ibigan sa isa't isa. Ang pag-ibig natin sa kapwa ay refleksyon na tayo ay nakakakilala sa Kanya. Sa madaling salita, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi rin ito sumusuko at hindi naghahanap ng kapalit dahil ito ay tunay. Many people search for love in relationship or in success, ngunit ang tunay na pagmamahal ay pangmatagalang pag-ibig at ay matatagpuan lamang sa Diyos. And when we truly receive God,
nagiging matatag ang ating pagkakakilanlan. Ibig sabihin, binago na ako ng Panginoon, hindi na ako katulad ng dati. Iba na ang nagkokontrol sa akin. Si Jesus na ang nandito sa puso ko, siya na ang nagkokontrol sa akin. So, meron tayong confidence na sabihin yon sa atin dahil sa identity natin, iba na, nasa kay Kristo na yung identity natin. Anak na tayo ng Panginoon. So, yun po. When we truly receive God, yung pag-ibig niya, hindi na rin tayo umaasa sa opinyon ng iba o sa ating mga nagawa upang pakiramdaman na tayo ay malaga. Sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, ang sabi dito, no one could separate us from the love of God. Dito nakikita natin na may security na tayo. Alam mo, hindi ka na niya iiwan o pababayaan kung na kay Kristo ka na. Ang pangalawa, yung purpose din niya sa buhay natin. Yung purpose, may purpose na ang buhay ko sa Kanya. So, dito nakikita mo ang sarili mo na sa tingin mo na ang Diyos, sa tingin ng Diyos sa iyo ay mahalaga ka. Mahalaga ka, anak. Meron kang importansya sa buhay ko, sa aking paningin. So, ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos nasa sayo. Mahalaga ka sa Kanya. Ang pangatlo, meron na rin ho tayong confidence. Meron na tayong confidence. Hindi mo na kailangan magpanggap dahil tanggap ka na ni Kristo. May confidence na tayo. Hindi na rin tayo kailangan humabol ng mga bagay na lumilipas dahil alam natin minahal tayo ng wagas ang Panginoon. Hindi na kailangan mag-focus sa mga pansamantalang bagay dito sa mundo, kundi ang focus natin ay ang ating pag-ibig sa Panginoon. So, maski anong gawin natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin, parang kumbaga, pangalawa na lang yun sa atin kung ang pinaka-first na dapat fokusan natin yung relationship natin sa Panginoon. Kasi nakikita yon sa buhay natin, maski saan ka magpunta, yung pagkakakilanlan sa iyo, yung identity mo. Ibang nilalang ka na, kumpara mo sa buhay ng iba dito sa mundo. Yung mga kapitbahay mo, yung mga katabi mo, kung hindi pa sila kumikilala kay Jesus Christ, wala pa silang Jesus sa kanilang buhay. So, iba ka na. Yun ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Nababawasan ang ating takot. In Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Dahil alam na natin, ang presensya ng Panginoon ay nandito palagi sa tabi natin. Mayroon tayong courage na magpatuloy kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Tunay ko bang tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Tunay ko bang tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap sa Kanyang pag-ibig. Kailangan tanggapin natin si Kristo. Kasi siya yung Diyos ng pag-ibig. Pangalawa, God's love changes us from the inside. God's love changes us from the inside. Binabago tayo ng pag-ibig ng Diyos mula sa loob. Romans chapter 5 verse 5 says, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay pumapasok na sa ating puso, hindi na tayo nananatiling pareho. Ang pag-ibig na niya ay nagpapalambot na matigas na puso. Kung dati matigas ang puso natin, ayaw natin mabago.
Kasi alam natin, may sarili tayong perception o plano sa buhay natin, yung mga natin, yung mga gusto natin ma-achieve sa pansarili lang natin. Pero ngayon, gustong palambutin ng Panginoon sa ang ating puso. Nagpapagaling na rin ng sugat ng damdamin. Sorry po. Nagpapagaling na rin ng sugat ng damdamin. At nagtuturo ng pagpapatawad. Siyempre, bilang isang anak ng Panginoon, hindi ka mabubuhay maging stagnant ka kung hindi ka marunong magpatawad. Mawawala yung gana mong mag-pray, mawawala yung gana mong magbasa ng salita ng Panginoon. Mawawala na rin yung gana mong makipag-fellowship, magsimba. Kasi meron humihila sa'yo. Meron na iwan sa atin na hindi pa natin na-surrender sa Panginoon. Yun yung bagay na hindrance para lumago tayo sa Panginoon. Magpatuloy sa Kanya. So, nagbubunga ng kabutihan ng pagtitiis. Nagbubunga ng kabutihan ng pagtitiis. Ito ang tinatawag sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ang sabi ito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil. Pagpipigil sa sarili. Ang mga katangiang ito ay palatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos sa atin. Siyempre naman binigay ng Panginoon ang mga fruit of the Spirit na to para magamit natin sa ating pakikibaka sa araw-araw. Dahil kung wala ito sa buhay natin, wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito magagamit natin ang pag-ibig ng Diyos na ito, patience, halimbawa, kontrahin mo yung patience dahil galit ka. May mga gusto kang i-express na hindi maganda, makakasakit. Kailangan mo magpasensya. Pagpasensyahan mo yung mga hindi mo na mahirap intindihin mga tao, ganun ba? So patience, kung minsan mahirap labanan yan mga kapatid, sa ating mga buhay na pang-araw-araw, minsan ang naghahari kasi sa buhay natin, yung pride natin. Minsan naghahari sa buhay natin yung galit. Yun yung mga old self natin, yung mga dati. At saka normal yung magalit. At saka normal nga yung magalit pero ilagay natin sa lugar na pwede man si Jesus nga nagalit sa mga mga nagtitinda doon sa church. So, alam natin ilugar ang sarili natin kung magalit man tayo. Nandun pa rin yung pasensya, yung self-control na sinasabi. Patience. So, love, peace, nandun lahat yung ang mga fruit of the Spirit. Binigay ito ng Panginoon para magamit natin sa araw-araw sa buhay namin. Kasi kung wala, babalik tayo sa old self natin, yung galit, rage, yung hindi tayo mapagpatawad, lahat ng mga na gagamit natin nung hindi pa tayo tumatanggap kay Jesus Christ, bumabalik ho yun. At yun yung mga naghihila sa atin para hindi tayo mag-grow sa Panginoon. Para rin yung kung isipin natin, parang ang Panginoon, ginagawa niya sa atin, para siyang yung sculptor na tinitiktikan niya yung isang bato para hubugin sa tamang anyo na gusto niyang maging. So, ang Panginoon, ganun din siya sa atin. Hinuhubog niya tayo sa gusto niya maging tayo hanggang sa maging Christ-like tayo. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya na mapariwara ang buhay natin. Gusto niya na makita sa buhay natin yung pag-ibig na dala ng bunga ng fruit of the Holy Spirit. Dapat makita sa buhay natin yon araw-araw.
Ang tanong, handa ka bang i-give up ang mga makamundong gawain na siyang pumipigil sa iyong espiritual na paglago? Handa ka bang i-give up ang makamundong gawain na siyang pumipigil sa iyong espiritual na paglago? Sa atin, lahat, meron tayo niyan. Pero kung hindi pa natin, ayan nga ang natin yan nga ang struggles natin. Kung hindi pa natin nag-give up yan, ibig sabihin, meron pa, babaguhin pa tayo ng Panginoon para siyang sculptor. Alisin, kailangan niya alisin ang mga yan para maging kawangis natin si Kristo, magiging Christ-like natin ang buhay natin. Sa parteng ito, ang marami sa atin ay natitigil dahil sinasabi natin na tinanggap na natin ang Panginoon, pero hirap pa rin umiwas sa mga temptasyon at patuloy pa rin sa mga gawaing makamundo. So, maalala ko sa akin, sa totoo lang ho, ang number one na kalaban natin ay ang sarili natin. Sa palagay ko po, lahat tayo ay nag-struggle sa parte na ito sa buhay natin. Mahirap makaiwas sa temptasyon. Tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, sugal, at iba pang mga makamundong gawain. Hindi mo masasabing strong ka na or spiritually strong ka na, matured. Kailangan natin i-give up ito sa Panginoon, mga kapatid. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay sa ating sariling lakas. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya ibigay natin sa Diyos ang ating mga kahinaan. Pwede mong sabihin, Panginoon, baguhin mo ako sa mamagitan ng iyong pag-ibig. Sabihin mo talaga yan sa Panginoon. Kasi kung ikaw lang ang mas kinailang New Year's resolution ka, magbago na ako sa pagkatapos ng New Year na to, magbabago na ako. Makalipas ng ilang linggo lang, balik ka na naman sa pag-iinom. Tawa si tatay, makarelate. Love one another as I have loved you. So, yun ang sabi ni Jesus sa John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dapat manatili lamang sa atin. Ito ay dapat dumaloy patungo rin sa iba. So, ibig sabihin, hindi lang nakakonfine yung love ng Panginoon sa puso natin, sa buhay natin. Kailangan mo rin ibahagi sa iba. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay kumilos sa atin, ito po ang mangyayari. Nagpapakita tayo ng malasakit sa mga nangangailangan. So, meron ka ng ganun. Nagpapatawad tayo sa nagkakasala sa atin. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos sa buhay natin, marunong na tayong magpatawad. Dahil yun man ang sabi ng Panginoon, forgive and you shall be forgiven. Patatawarin din tayo ng Panginoon kung nagpatawad tayo. So, naglilingkod din tayo ng walang inintay na kapalit. Tama po yun. Makita natin ang mga kapatiran natin dito ngayon. I am overwhelmed sa kanila. Kailan lang sila? Pero they give their time, yung talent, para kumanta dito sa harapan. So, overwhelming ba? So, God is glorified sa buhay nila. God is working. Sa ating tahanan, paaralan, trabaho, komunidad, mga kapatid, dapat
makita ng tao ang pagkakaiba na dulot ng pag-ibig ng Diyos. Ang mundo ngayon ay punong-puno ng alitan at pagkakahati-hati. Ngunit tayo ay tinawag na maging buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay produktibo at dapat maipahayag sa pamamagitan ng mga konkretong gawa. Katulad na nga sa sinabi ko kanina kay brother, nakita ko na sila dito na kumakanta. Kailan lang mga ito Ang bilis nung paglago nila. So, praise the Lord for their lives. Nakaka-bless. At even sa natin, sa mga nagbo-volunteer, hindi lang sa kanila, marami tayong mga kapatiran ngayon na nagbo-volunteer dito sa church. They give really their time para lang tumulong sa mga gawain sa church, sa ministry. So, ang dami-daming mga ministry na pwede nating salihan sa church. Marami na rin tayong mga kapatiran na they give their time, their effort para lang sumali o makisali sa ministry or bigay yung life nila sa ministry for the Lord. So, praise God to that. Volunteering to assist a colleague or friend in need, demonstrate support or teamwork. Ito po yung sabi ko na kusa sa kanilang kalooban na walang hinihintay na kapalit. Basta they just give their lives, their time, their effort. Iwan yung mga anak sa bahay para lang makapunta dito sa church. So actually, nung bago rin po ako sa aking pagtanggap kay Jesus Christ, mainit po ako sa maski na anong sabihin sa akin ng tatay ko, kasi hindi pa man sila tumatanggap sa Panginoon. Maski na umuulan, gusto ko nandun pa rin ako sa church. Walang araw na hindi mo ako makita sa church. Masaya ako dun Kasama-kasama ko palagi yung pastor, punta kami kung saan-saan, punta tayo sa bahay ni ganito, mag-visiting, mag-pray, punta sa jail, yung mga ganon. Hindi mo na iniisip yung yung time na mahalaga ang time, dapat hindi tumasayang. Punta muna ako sa Tumana, yung namin mag-araro na lang. Hindi na. Mas mahalaga yung magsingkod ka sa Panginoon. So, yung mga ganon, maganda na yung maging conviction natin kasi inline tayo sa will ng Panginoon. Remember na maski saang lugar tayo inilagay ng Panginoon, magsilbing liwanag dapat tayo. Gusto ko lang i-share yung experience ko saan ako nag-work. Noong una, parang nahihiya pa ako sa sarili ko, bakit dito ang napili ko? Pastor ako, baka malaman ng iba. Parang ganun ba? Pero hindi pala. Ang secular na trabaho pala ay pwede pa rin gamitin ng Panginoon para ilagay ka doon, maging platform yung lugar na yon para magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi naman sa akto na nagpipreach ka doon, pero yung buhay mo ba, yung makita si Jesus Christ sa buhay mo, maging example sa mga iba. So, sa pa lang yun, maski tahimik ka, pero ginagawa mo yung dapat na makita nila, yung Christ-likeness ba? Christ-like character sa buhay natin. Malaking bagay na yon. And then, ang gustong-gusto ko dito, na ako sa mga kaibigan ko, nag-merge ako sa isang grupo ng mga SSP personnels. Kung saan, ang plano ko dito, makipagkaibigan sa kanila at mag-share ng Word of God. Iruin mo, may mga tayong mga kaibigan doon at saka mga iba. Ang nangyayari dito, unti-unti ko silang siniseran. Once na nag-open siya patungkol sa mga bagay na ma-open ang Word of God, sinasamantala ko po yun kasi hindi naman basta-basta, di po ba?
So praise the Lord for that dahil unti-unti yung mga kaibigan ko, the more na natatighten yung relationship namin. At nakikita nila na, grabe man si Tagalog. Ganun ba? Siguro, gawin ka nilang regular dyan kasi ginagawa mo yan lahat maski di ka inuutosan. Hindi naman, di ko yan inisip. Sabi ko, masaya lang ako gawin mga ito. Hindi lang nila alam yung nag-ano sa puso ko, ang Panginoon. So, praise the Lord for that. At alam nyo sa aking pagtatrabaho, dahil on-call kami kay Juan ba? On-call kami ng kaibigan ko dito si Brother Larry. Hindi ko na hinihintay na tawagin ako. Ang ginagawa ko, ako na yung naghahanap ng gagawin. So, kailangan may accomplishment ako na sa araw na ito. Kailangan may accomplishment ako para may masulat ako sa logbook ko. Kasi mahirap yung imbintuhin mo lang yung, yung accomplishment na ilalagay mo. Parang corruption pa rin yun. Kaya, it's my conviction na kailangan, bago matapos ang buong hapon hanggang alas 5, meron ako nagawa para may maisulat ako sa logbook ko. Yung mga accomplishment report. So, praise God kasi, yun na, nakaugalian ko na yung mga gano'n. Alam ko na yung pasikot-sikot. Once na may tumawag sa akin, may trabaho. Pero kung wala, gagawa pa rin ako ng paraan para sumama sa mga kaibigan doon. Work tayo doon. So, ang sarap bang pakinggan kung, tawagan ako ng boss namin. Ed, nasaan ka? Nandito ako, engineer. Saan? Dito ako sa taas ng building. Anong ginagawa mo yan? Nagwawalis, sir? So, kailangan man walisin. Maganda yan. Nagbibigay siya ng opinion na maganda yan habang hindi pa tag-ulan. Kailangan may prepare na natin ang mga roof na dapat wala ng tulo ang mga yan. Mga ganun siya. Nag-open ng opinion. So, praise God na sa mga ganung paraan, basta magaan sa loob mong gawin, parang kumpleto yung buong araw mo ba? Kasi yung Holy Spirit na nag-work sa atin, siya yung nagko-control sa atin. Basta magpa-control lang ta. Mga kapatid, ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa ay hindi kailangan malaki, basta ito ay totoo at nagmumula sa iyong puso na may mabuting intensyon. So sa linggong ito, magpakita tayo ng pag-ibig sa simpleng paraan, isang mabuting salita, isang pagtulong, at isang pagpapatawad. Sa maliit na bagay, maipapakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. So, love at work is not just a message. It's a way of life. Love at work is not just a message. It's a way of life. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na kumilos sa atin, tinatanggap natin ang Kanyang pag-ibig. Hinahayaan nating baguhin tayo ito araw-araw. At ibinabahagi natin ito sa iba sa pamagitan ng mga konkretong gawa. The world does not only need to hear about love, we really need the divine power that comes from God. Remember, the Holy Spirit is with us, empowering us, guiding us in everything we do. Always pray, abide in His Word, facing life challenge every day. It may not be easy, pero sabi nga ni Paul sa Romans chapter 8 verse 31, if God is with us, who can be against us? Maliit man o malaking bagay, if it is done for Jesus, it still glorifies God. So, kailangan itong makita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Naway makita ng iba na ang Diyos sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng buhay. Love at work, God's love transforming us every day. Yun lang po. Maraming salamat. Good morning.